ng mga smile ng aking mga kapatid. Tama lang. Amen. Kung may mga pagsubok, mga problema, iwanan muna. Dahil tayo ay haharap sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Tama po ba? Yes. O sige, may share lang po ako. Ito po ay sa unang Korinto chapter 5. Teka, sandali. Ay, pangalawa yata. Sandali. Ayun na lang, ako na lang. Sa ano ba, hindi ko alam kung first or second, ang sabi, ang sino man nakipag-isa kay Kristo ay sinambagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. Nababago daw ang mga religion. Nababago yung mga pinagmulan nyo. Pero kapag ang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, babaguhin ng Panginoon. Amen? Maging ating kaisipan, ang ating puso, lalong-lalo na higit ang ating buhay. Dahil sabi nga, yung kalaban, kayang-kaya niyang gayahin ng lahat. Pero ang pagbabago ng isang tao na nakipag-isa kay Kristo, hindi niya kayang gayahin. Amen? Kaya lahat tayong mga binago at pinili na ating Panginoon ay tunay nga tayo magpupuri at sasamba sa oras na ito sapagkat ang oras na ito ay oras ng selebrasyon kung saan ang kanyang mga anak ay sama-sama. Amen? Sige, tayo po magsitayo upang sa pambungad na panalangin. Hallelujah, Lord. Panginoon naming mabanal, makapangyarihan, walang hanggan, walang kaparis, walang katulad. Panginoon, sa'yo ang kapurihan. Sa'yo ang lahat-lahat, Panginoon. Dahil sa'yo naman ang galing, Panginoon, ang buhay na to. Na pinili nyo, Panginoon, tinawag nyo upang kami, Panginoon, Lord, magbigay ng papuri, parangal at pagdakila at pasasalamat, Panginoon. Pasasalamat na Ama sa kabila ng aming mga kasalanan kayo po, Lord, ang tumawag, Panginoon, upang kami maligtas. Salamat po, Ama, sa oras ito, Lord, at samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming second service, Panginoon. Dalangin ko po, O Diyos, na buksan mo ang puso at kaisipan ng bawat isa upang, Panginoon, mapakinggan, Panginoon, ang dakila mong mensahe na lalo pang magpapabago at lalo pa, Panginoon, magkakaroon kami ng panibago pang karunungan, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Panginoon, samahan niyo po, Panginoon, bawat bahagi ng gawain ito at dalangin ko rin po ang mga aawit, Panginoon, ay siya, Panginoon, Lord God, ay pangungunahan nyo at yung Espiritu, Panginoon, Lord God, ng kagalang kapayapaan sa bawat isa ay tunay nga maibigay po namin sa inyo. Lord, salamat po hanggang mamaya at ang iyong Panginoon, Lord God, kapangyarihan ay maranasan po namin. Salamat po, Diyos, ito po aming samo panalangin sa matamis na pangalan pa ng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Excited na po ba kayong magpuri at sumamba sa ating Diyos? Amen! Amen! Hallelujah! Let's be excited dahil alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Sobra po tayo sa dalawa. Sobra Amen. sa tatlo. Ang dami po natin. Praise the Lord! Hallelujah! At alam po natin nasa kalagitnaan natin ng Diyos. Amen po? Amen! God is here! Hallelujah! Oh
Jesus, oh, Jesus, we raise it. Open the gates, Lord. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Pour out the Spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We draw near to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We go near to see Jesus. Oh, Jesus, we reveal. natin that God is fighting for us. Amen? Amen. Kaya to. In Jesus' name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to the Lord. Yes, Jesus. God is fighting for us.
Jesus, you are here. Oh, oh, oh. Yes, Lord, thank you, Jesus, for being here. Hallelujah. God is fighting for us. Yes, Lord. Sing together. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome it. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying your burden. Carrying our burden. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. That's why I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Say that, carrying your burdens. Hallelujah. Thank you, Jesus. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. That's why I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. Yes, Lord, thank you, Jesus. Hallelujah. Prepare yourself. Declare to your life, God is fighting for you. God is fighting for us, and He is pushing the darkness away from us because He is the light. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Woo! God is fighting. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. We will shout it out, shout it out. Shout it! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. And we will shout it out, shout it out. Church, shout it! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. Oh, we shout it out, shout it out, shout it! God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated. Oh, we shout it out, shout it out. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name.
we're healed. Amen? Amen. By His stripes, we are healed. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya patuloy po natin papurihan ang ating Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Because you are our God. Is higher than anything. How great is thou art. How great are you, Lord. Hallelujah. Oh, Lord, my Father. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the world thy hands hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, the power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And when I think that God, His Son, the Spirit, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul.
my God, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Sing my soul. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great Return to your rest, O my soul. God dealt with you, with each and every one of us bountifully. Sinabi niyo po yun sa Psalms 116 verse 7. So let us rest in the presence of the Lord. Can we sing it again po? Then sings my soul. Hallelujah. Let's feel the presence of the Lord and let's rest on it. Yes, Lord. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Yes, Lord. How great are you, Lord? Hallelujah. Hallelujah. You are our majesty. Majesty. You are worthy of our praise. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's worship our majesty. Majesty. Worship His majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty.
Amen. Hallelujah! Ang sarap po sa presensya na ating Panginoon. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah! Patuloy po tayo magpahinga sa presensya ng ating Diyos at maranasan po natin ang kagalakan na nagmumula sa Kanya. Tandaan niyo po, ang kagalakan din ng ating Diyos, ang ating kalakasan. Kaya ang bawat isa po sa atin, lagi po nating naisin ang kagalakan ng ating Diyos sa pamamagitan po ng pagsunod natin sa Kanyang kalooban.
Amen? Amen. At ang ating Diyos, karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba. Isa po yan sa sinasabi niya. Tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Diyos habang pinapaalala po yun sa ating mga kapatid. Amen? Amen. Sabihin mo ang Diyos sa ating karapat-dapat sa papuri. Ano man ang pinagdadaanan, ano man ang sitwasyon, ano man ang panahon. Ang lahat, sa lahat ng iyon, nandun ang Diyos. Kasama natin. Amen po? Amen! Hallelujah! Thank you, Father! Let's shout our praises to the Lord! Let's shout Jesus! Open our eyes! Open our eyes, Lord! We want to see you! Open our hearts, Lord! We want to know you! Open our ears! Open our ears, Lord! We need to hear you! Jesus, be revealed! Jesus, be revealed! God is here! God is here! God is here! God is here! He is able! We don't need to see Jesus face to face! God is here! God is here! God is here! He is able! We don't need to see Jesus, Lord! Jesus, be revealed! Yes, Christ is revealed and we are healed! Hallelujah! Let's claim it! Jesus revealed to you and to me! Speak to me! Yes, open the gates! Open the gates, Lord! Give him the glory! Yes, Lord! Open the nation, establish your kingdom. Yes, Lord, open the heaven, open the heaven, pour out your spirit. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Yes, Jesus. God is here. God is here. God is here. He is able. We don't need to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We don't need to see Jesus. Lord. Jesus, be revealed. Listen, but God is here. Hallelujah. God is here. God is here. God is here. He is able. Amen. We don't need to see Jesus face to face. Jesus. God is here. God is here. God is here. He is faithful.
Marisa last week. Praise. Yes, hallelujah. Men, oo, kailangan lagi tayong masaya. Nakangiti. Yes, yes. Yes, yes talaga. Ay. Sorry po, masaya lang. Kailangan lagi masaya. Kahit yung mga, sabi nga ng ating kapatid, mga pinagdadaanan. Kasi dadaan nga, kaya nga daan eh, no? O, pag dumaan, tapos na. Dumaan lang siya eh. May panibago na naman. Kaya lagi tayong handa talaga. Gaya ng buhay ng Kristiyano. Amen? O, alam ko lahat tayo pinagpala. No? O, di ba? Lakas ng amen. O, sige. Mga kapatid, meron pa rito, napakaluwag pa. O, yung mga, andito sa unahan, no? Ano pa ho? Mga bakante pa ho rito. O, baka yung medyo, ano pa dyan, mga malakas-lakas. Dito po, kasi yung mga ano daw ata dyan sa dulo. Yung malakas-lakas dito sa harapan. Yung medyo mahina-hina sa dulo. Amen. Ayan, di ba? Nakangiti. So, amen. Lahat tayo natin, itataas natin ang pangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga patotoo ng ating mga kapatid. Okay, sige. Sino pa magpapasalamat sa ating Panginoong Yesus? Ayan. O, sino po? Lumipat lang. Akala ko nagtayuan na. O, ayan. O, sige naman. Sino magkapasalamat sa ating Panginoon? Yes, alam ko marami kayong mga blessing. O, nahihiya lang kayo. Pero sabi ng Panginoon, wag natin ikahiyaan, Lord. At nakakatakot, baka tayo ikahiya rin. Ne? Ayan. O, sige. Sino pa magkapasalamat? Ay. O, saan na? O, o sino ha? Mga ilan ba, brother? Dalawa. O, sige. Sino po yung magpapasalamat ang una at pangalawa lang daw? O, walang blessing? O, ang dami. Ayun, ang ating kapatid. Si Sister Joy. Amen. O, yan po ating kapatid sa Trees by the River. Ayan po, ang aking membro. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Ito, ang dami kong pinagdaanan, pero alam ko yan ni Ate Oni lahat kasi pinupuntahan ako sa bahay. So, ngayon, naka-5th chemo na po ako, ngayong Martes. So, thank you Lord. At kahit ang daming mga pagsubok na nakaraang 4th chemo ko, grabe, bumaba yung white blood cells ko. Tapos yung sabi ni ate na inject yung filgrastim. Siguro nahihilo ako sa side effect siguro yun. Mga Friday natapos ko yung injection. So Saturday hanggang kahapon, okay na po kahapon kasi sabi ko magsimba talaga ako bukas. Kaya nung nakaraan hindi ako nakapunta kasi nahihilo talaga ako, di ko alam. Kaya sabi ko, yung pinuntahan, sabi ko, te, pag-pray niyo po ako, te. Kaya yun. Kaya minsan bilang tao matatakot. Di ko alam natatakot, pinangunahan ako ng nervyos. Pero sa tulong po ng prayer, kay ate, sa pamilya ko, sa inyo, ayun, kalakasan. May lakas po ako at ngayon harapin ko naman yung 5th chemo ko. Ayun, salamat po. Salamat kay Lord talaga. Amen. God is fighting for us. Amen, di ba? Sabi nga doon sa Exodus 14:14, ang Diyos ang lalaban para sa atin. Lalabanan niya ano mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Pumanatag lang daw tayo. Amen? O, sino pa ho magkapasalamat? Ay, teka, si Sister, o sige, sandali lang. Sister Pearly, tapos si Sister, mamaya-maya, mga popcorn. Wala pa ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi biyaya ng Panginoon dito ako. Sabi nga, problema dumadaan. Ako bagyo eh. Pero sabi ko nga, binigyan ako ng wisdom ng Panginoon. Yung bagyo dumadaan lang 3 araw, 4. Pero sabi ko, Lord, yung bagyo na yan, malalagpasan namin. Hindi kasi madali mga kapatid, anak at asawa. Nasa gitna ka palagi. Para kang nag-umuntugang bato.
Kinakampihan mo yung anak mo, kahit mahal niya, pero may tama naman siya. Pero siyempre nandoon. Ang daming hadlang, kaya ngayon nagpapasalamat po ako dahil biyaya ng Panginoon. Kanina nga yung kinakanta natin, defeated eh. Inaapakan ko talaga. Inaapakan ko. So, yung healed, pinagaling ako ng Panginoon ng kalungkutan. Ilang linggo wala ako, nalulungkot ang puso ko, nauuhaw ang puso ko na dumalo sa gawain ng Panginoon. Kaya kanina sabi ko, Lord, salamat, pinagaling mo ang puso ko, nalulungkot, nauuhaw sa pagtitipong banal. Yung problema na yan, dadaan yan, mga kapatid. Parang bagyo yan, lilipas. Madilim pero magliliwanag uli. At naniniwala ako na ang kanyang mga anak ay hindi niya pababayaan. At palaging niya, sabi ko nga, meron ako patuloy tayong pinagmamalasakitan ng Panginoon. Alam mo, pinanghawakan ko yun. Pinagmamalasakitan tayo ng Panginoon at sa pagmamalasakit niya, itatayo tayo. Huwag tayong manghihina, manalangin tayo at patuloy na magpuri sa Panginoon. Yan po ang sandigan ko, nagpupuri, nananalangin, at dumudulog sa Panginoon. Kaya nandito mga kapatid, nakita ko uli kayo. Salamat sa Panginoon. Amen. Yes. Sabi ko nga tayo binabagabag ng mga pagsubok. Ang pag-ibig ng Diyos ang yayakap sa atin. Amen. No? Ang galing. Meron pa. Itong kapatid natin isa lang si Sister Relyn. Yan lang. Yan. Pagpalang hapon po. Ako po nagpapasalamat lang po ako dahil nakadalo po ako. Dahil madami nga pong hadlang, pero kailangan po manindigan at dahil naggagawa ng paraan ng kaaway para hindi po matuloy yung mga gawain mo eh. Pero lahat po pinagkakatiwala ko lang po sa kanya. Dati po kasi di ba Katoliko nga po ako, yung mga ganun. Eh ngayon sabi ni Mama, sabi ko, kailangan ko lang niya ipagdasal. Sabi ko, walang imposible sa Diyos, manalig ka lang. Ayun ang aking sandigan. Sabi ng Mama ko, sige, sabi niya gano'n. Sabi ko, ako na po bahala, ako na po mag-ano dyan. Huwag ka nang mag-alala, dahil laging kasama ko siya, ayun ang lagi kong kasama. Ay lang po, sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po sa inyo. Praise God. Amen. Yes. Stand firm talaga ang ating faith. Kaya kahit ano talagang, ganyan naman kapag mga Kristiyano, di ba sinabing pag tumanggap ka sa Panginoon, di ba okay na? Hindi. Yan, dyan na masusubok ang ating faith. Amen. Kaya talagang manindigan tayo. Amen. Sino pa ho magkapasalamat? Amen. Dito. Isa na lang daw. Wala pa si yan, si Mother Rose. Yes. Purihin ang Panginoon. Nagpatotoo na po ako last week, pero gusto ko pa rin po magpasalamat sa lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon, sa mga kapatiran. Malaki pong magagawa ng panalangin ng tayong magkakapatid. Malaki po ang kapangyarihan ng Diyos ay kilos sa mga taong pinagpipray ng bawat isa sa atin. Kaya ang prayer po ay tagumpay. Yan po ang magiging daan upang kumilos ang Diyos sa ating pinagpray sa mga taong nangangailangan. Salamat po sa Panginoon dahil nabuhay akong muli. Binigyan ako ng pangalawang buhay ng Panginoon dahil mayroon pa po siyang purpose para sa ating lahat. At yun po ang parati nating hilingin sa Panginoon na gamitin tayo palagi ng Panginoon. Hindi man sa ibang tao, higit sa lahat, sa mga pamilya po natin na hindi pa po ligtas, na hindi pa po natakatanggap sa Panginoon. Patuloy po natin silang alagaan, sharean, at paalalahanan na kailangan na po nilang tanggapin ang Panginoon dahil malapit na po ang kanyang pagbabalik. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil napagtagumpayan ko ang kamatayan. Dahil si Satanas po ay hindi magtatagumpay sa atin. Nandito na po siya sa paanan natin. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang labanan ang gawa ng kaaway. Sabi nga po ng Panginoon, hawak niya po ang lahat. Hawak niya ang buhay natin.
Siya po ang may control ng lahat ng bagay. Kaya wala po tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Tunay ang pinanghahawakan ko, ang pangako ng Diyos. Nasa oras ng ating kahinaan, pinalalakas po niya tayo. Doon po kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos pag tayo po ay mahina. Kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Sa ngayon po, bagamat ito ako ngayon, pinalalakas ng Panginoon. Yung anak ko naman po ang nasa hospital ngayon. Dahil po sa, inatake din po siya. Lagi po siyang dumadaing na masakit ang ulo niya dahil may namuna po dugo sa utak niya. At sinabi nga po ng doktor na kailangan niyang operahan. Pero nag-suggest po ako na hindi pa galaw yung utak nga. Kasi po ganun yung nangyari sa akin. Gusto rin po akong operahan. Pero ang pananampalataya ko po binigay ko sa Panginoon. Lord, bahala ka. Ikaw ang may hawak ng lahat. Ikaw ang may control. Kung nais mo akong kunin, dapat. Pero dahil sa kapangyarihan mo, dahil sa pagtitiwala ko, binagkatiwala ko sa iyo ang lahat. Kaya sa ngayon po, patuloy po natin isama sa prayer yung anak ko. Dahil mag-isang linggo na pa siya doon. Sabi ko sa anak ko, magpalakas ka, kailangan ka pa. May purpose pa sa iyo ang Panginoon. Ano man ang sabi ng doktor, kapag tiwala mo yan sa Panginoong Yesus, sapagkat siya ang ating dakilang manggagamot. Kung sinabi po natin na ang Diyos ang ating Diyos, lahat po ng mga bagay na pahirap sa atin ng kaaway, talunan na po siya. Hindi na po siya magtatagumpay sa atin. Manindigan lang po tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga nagbuwis siya ng buhay para sa atin, di ba? Para po tayo sa Kanya lamang magtiwala. Purihin po ang Panginoon, sa Kanya ang kanyang pupurihan. Pasasalamat. Amen. Marami pong salamat sa mga patotoo ng bawat isang mga kapatid natin. Talaga ang Diyos ay tunay na buhay sa bawat isa. So ngayon, makinig po tayo ng kanyang banal na salita. Ihanda ang ating puso, ang ating isip, at kakain ng ating kaluluwa. Tinatawagan ko po ang ating mahal na pastor, si Pastor Nab Castillon. Amen. Salamat. Si Lord ang ating kalakasan. Amen. Ito yan. Kanina, maganda talaga lagi na ipatuto yung kabutihan ng Panginoon. Ilang linggo rin tayong hindi nakita, di ba? Kasi noong nakarang linggo, kami po ay nasa anniversary ng ating pong VGCF Quezon Province. At salamat at nakasunod po tayo sa utos ng Panginoon na ipangaral ang kanyang banal na salita. At sila Ate Vicky, sila Sister Nicole, nakapag-training po sila doon. Malaking spiritual ang pagpapala po sa ating mga kapatiran, lalo na kay Pastora Norma, dahil nakapagsanay po tayo ng mga magiging katuwang niya sa pagtuturo pa ng salita ng Panginoon. At salamat kay Lord dahil nakapaglingkod tayo sa Panginoon. Amen. Tapos pagdating ko rito sa Las Piñas, talagang yung lagi kong pakipagbaka na madalas ako mag-vertigo, madalas ako mahilo, salamat kay Lord, no? Inaalis ang Panginoon. Ayaw ko namang angkinin yun. Wala namang may gustong magkaroon ng karamdaman. May gusto ba sa inyo magkasakit? Ayaw natin, di ba? Gusto natin malusog, puno ng buhay, nagbubunga sa Espiritu Santo, at naglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kanina, wala namang kabog-abog. Ako'y nagbibihis na doon sa kabilang opisina, bigla akong nahilo na hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan talaga mga kapatid. Naranasan ko naman po yan ng manakarang panahon. Ang sabi ko, Lord, kung gusto niyo magpahinga muna ako, pasunono na muna uli ang tatayo. Pero hindi. Iba ang pinagagawa ng Panginoon through the Holy Spirit. Kinakailangan mahayag ang kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa ating mga kahinaan, makita nila na dahil sa panampalatayang binigay ng Panginoong Hesus sa atin, pinalalakas tayo ng Panginoong Hesus.
Amen? Amen, mga kapatid? Kaya nga, kausap ko yung isang kapatiran, awa ng Panginoon, kasi habang nag-usap kami, bigla-bigla talaga, hindi ko akalain. Bigla-bigla na ako'y talagang mahilo na hindi ko maintindihan. Pero salamat kay Lord dahil nung ako, habang nag-worship tayo rito, andun ako sa kabila, sumasabay ako kahit ako nakaupo, nire-review ko, inaangking ko ang pangako ng Panginoon na makapangyarihan ng Panginoong Hesus na sumasa atin. Amen? At ang ating katawang ito na tinubos ng Panginoong Hesus ay templo ng kanyang banal na Espiritu Santo. Dahil templo ng Panginoon ang ating mga katawan, mga kapatid, nilikha tayo ng Panginoong Hesus hindi para gamitin ng kung ano-ano at kung sino-sino. Nilikha tayo ng Panginoong Hesus para ang buhay natin ay para lamang sa Panginoon. Gamitin ang Panginoong Hesus. Maglingkod sa Kanya. Amen? Tinubos niya yan ng Kanyang banal na dugo. At dahil sa tayo tinubos sa Kanyang banal na dugo, tinawag at pinili niya tayo na tayo po'y maging sisidlan ng Kanyang kapangyarihan. Amen? At ginawa niya tayong templo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Inaangkin natin lahat sapagkat lahat yan ay pinangako ng Diyos. Lahat yan nasa Kanyang banal na salita para panghawakan natin bawat sandali ng buhay natin. Ano man ang nangyayari sa atin, may pangako ang Diyos palagi sa atin. Pangako na magtatagumpay, pangako na pagagalingin tayo ng Panginoon, pangako na tayo pumapatid ay may kapayapaan, kagalakan na binibigay lamang ng Panginoong Hesus. Pangako na tayo lalakas. Amen? Kaya tayo po ay binigyan niya ng gantong kapangyarihan. Angkinin natin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon habang inaangkin ko po yan at umaawit ako ng papulit pagsamba kanina kasabay ninyo mga kapatid sa pangalan ng Panginoong Hesus. Hanggang sa ako po ay tinulungan ni Lord makapagsalita sa iba't ibang wika kanina sapagkat yan ay kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Praise God. Here I am. Andito ako. Purihin ang Panginoon. Kasi kanina para akong matutumba talaga kaya ako'y umupo. Pero salamat kay Lord, mga kapatid. Ganyan po yung mga gawa ng kaaway, yung pang-aatake. Pero dahil binigyan tayo ng Panginoong Hesus, mga kapatid, ng kapangyarihan. Binigyan tayo ng mga sandata at mga uniforming pandirigma, kinakailangan lagi nating suotin yan. Amen? Mga kapatid, tandaan natin, we are a people of faith. Tayo po ay mga taong nabubuhay sa pananampalataya. Nasabi ni Lord sa Isaiah chapter 7 verse 9, sabi niya, kung hindi ka tatayo sa pananampalataya mo, talagang hindi ka makakatayo. Kung hindi ka manindigan sa pananampalatayang binigay ng Panginoong Hesus sa atin, sino ang tatayo para dyan? Binigay yan sa ng Panginoon, binigay sa akin yan ng Panginoon, pananampalataya yan, tayuan natin. Amen? At kaya tayo nabubuhay sa pananampalataya dahil wala tayong ibang inaasahan kundi ang Panginoon lamang. Amen? Kaya palakpakan natin ang pangalan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Buksan natin muli ang ating mga Biblia sa Aklat ng Efeso. Yan po ay nasa Bagong Tipan, chapter 6, verse 10 to 18. Ephesians chapter 6, itutuloy ko po yung ating pong sinimulang mensahe nung manakaramang buwan. Ephesians chapter 6, verse 10 to 18. Okay, basahin po natin mga kapatid. Sabi diyan, finally, verse 10, 6 verse 10, be strong in the Lord and His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Therefore, put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything to stand, this is what we're going to do. Stand firm then, with the belt of truth buckled around our waist, with the
with the breastplate of righteousness we have put in place. Verse 15, and with our feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. In addition to all this, take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Holy Spirit, which is the Word of God. And lastly, verse 18, and pray in the Holy Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Mahal naming Panginoong Hesus, ito po'y banal niyong salita, makapangyarihan, binigay niyo sa amin. Ito po'y aming isa sa puso, aming aangkinin, aming sasambitin, aming susundin at ipamumuhay. Sapagkat pinili mo kami kahit kami po'y mga putik na sisidlan lamang, kahit kami po'y marurupok at mahihina, pero kami pa rin, Lord, ang inyong pinili na para itago at ipagkaloob mo sa amin ang inyong kapangyarihan. Nang sa gayon, kapag nahayag po ang kapangyarihan niyo po sa buhay namin, malalaman ng lahat, kahit kami, malalaman namin na ang kapangyarihan ito'y galing sa iyo, Panginoong Hesus, at hindi sa amin. Sa iyo lamang ang kapurihan at kalwalatian sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat na nagmamahal sa Panginoong Hesus ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Palapakan natin ng malakas ang pangalan ng Panginoon. We are more than conquerors. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Ginawa tayo ng Panginoon, ikaw at ako, na nasa Panginoong Hesus, na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoong Hesukristo. Mga taong nakinig ng kanyang banal na salita, isinapuso, nagpakumbaba, nagsisi sa harapan ng Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoong Hesukristo sa kanyang puso't buhay bilang kanyang Panginoon at kanyang tagapagligtas, at hindi nahihiya na ipakilala ang Panginoong Hesus sa kanino man, na hindi nanindigan, tumatayo sa kanyang panampalataya, tumutupad sa kanyang pangako sa Panginoong Hesus, ano man ang mangyari. Hindi pinagpapalit si Kristo sa kanino man tao, sa anumang material na bagay, kayamanan o pera, o anumang reputasyon o anumang popularidad. Kahit anong gawin, si Kristo lagi ang itinataas. At ang kanyang salita ay ating pong iniingatan sa ating puso't kaisipan. Palagi nating binabasa, pinakikinggan, sinasaulo, pinagbubulay-bulay, araw at gabi. At yun ang kagalakan natin. Masaya tayo kapag tayo nasa pagtitipong banal na katulad nito. Masaya tayo kapag tayo po'y kinakausap ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Araw at gabi, ang ating pinagbubulay-bulay ay ang salita ng Diyos. Kaya hindi katakataka na tayo po'y itutulad sa isang punong napakalaki, makapal ang dahon, sagana sa bunga. Matutulad ang taong may panampalataya sa Diyos. Matutulad ang mga taong nagmamahal sa Panginoong Hesus. Matutulad ang mga taong ang Panginoong Hesus lang ang kanilang itinataas sa kanang buhay. Matutulad tayo sa puno na nakatanim sa tabi ng umaagos na tubig, na ang dahon natin ay laging berde at sariwa. Nagbubunga ng ayon sa kapanahunan. In other words, kahit anong oras, kahit anong sandali, hindi ka mangingimi, hindi ka mahiya, hindi ka matatakot,
na maglingkod sa Diyos at gumawa ng mabuti para sa Panginoon. Di ka magdadalawang isip. Di ka magalinlangan. Sapagkat pinagpasyahan mo sa puso mo na ang buhay kong ito ay para lamang sa Panginoong Yesus. Amen? Kaya kapag nakikita tayo ng sino man, nagsisilbi ang buhay nating pagpapala. Hindi ikaw at akong nakikita, kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya ang buhay mo ay magsisilbing malawak na lilim sa panahon ng matinding tag-init. Sisilong ang sinuman sa iyo. At sila'y lililiban, makakaranas ng ginhawa. Amen? Sapagkat ikaw ay na kay Kristo. At kung gusto nilang makatikim ng bunga ng Espiritu Santo, meron tayo. Kung gusto nilang maranasan ang nakikita nila sa ating mga katangiang hindi natin gawa-gawa, magagandang pag-uugali na hindi natin inimbento at hindi natin dinadrama lamang. Kundi talagang lumalabas sa lahat ng aspeto ng ating buhay at pagkatao dahil nakakabit tayo sa Panginoong Hesus. Bunga ng Espiritu Santo yan, na nasain nilang tikman yan. At magsasabi silang, anong meron siya na wala ako? Na bakit kahit sa gitna ng matinding problema, siya'y masaya pa rin, siya'y mabait pa rin, matulungin pa rin. Anong meron siya na wala ako? Kaya kung yan ay makikita sa buhay natin, kapatid, nanasain niya yan. Kung saan ka humuhugot ng lakas, kapayapaan, hahanapin niya at tatanungin ka niya, kanino ka humuhugot ng lakas? At sasabihin mo, kapatid, sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen? Amen, mga kapatid? That's the only thing that makes us different from the rest of the world. Aangat ang buhay mo, hindi sa pamantay ng mundo, kundi aangat ang buhay mo sa paningin ng kalangitan, sa paningin ng ating Amang nasa langit, sa harapan at pabor ng ating Panginoong Hesus, at aangat ang buhay mo, mga kapatid, sa paningin ng lahat ng taong may pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen, mga kapatid? Hindi tayo buntot, hindi tayo laging huli, ulo tayo. Mangunguna ka. Dahil sa Jesucristo ang nangunguna sa buhay natin. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, gayahin niyo ako, gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hindi siya nagmamalaki, hindi po yun kayabangan na tularan mo ko. Hindi mo tutularan yung kapangitan ng ugali o anumang bagay na wala ka mapupulot. Tutularan mo ang sinumang kapatiran mo dahil sumusunod siya sa Panginoong Hesus. Ang tutularan natin yung kanyang pananampalataya, yung kanyang kabutihan, kabaitan, na lahat lang yan. Hindi gating gawa-gawa, hindi galing sa atin. Lahat yan galing sa Panginoong Hesus. At yun ang tutularan natin. Amen? Amen, kapatid? Si Lord lang. So dito, sabi nga ng ating pong mensahe, we are more than conquerors. Tayo'y higit pa sa mga mandirigma. Natatandaan ninyo marahil, ito'y lagi kong inuulit-ulit sa inyo, ang sinabi sa 2 Timothy chapter 2, diba? Sa verse 2 pababa, na tayo ay mayroon 3 papel na ginagampanan sa ilalim ng kalangitan dito sa ibabaw ng lupa. 3 mga natatanging mga bayani ng pananampalataya. Mga bayani na hindi pinapalakpakan, hindi nakikita, hindi tinatapatan ng kamera. Laging nasa likod, tahimik na nabubuhay at sumusunod sa Diyos. Pero malaki ang impact na nagagawa sa tahanan, sa lipunan, sa trabaho o sa lugar na kanyang kinalalagyan. Dahil sa Jesucristo ang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Yan 3 bayani ng panampalataya ay hinuhubog ng Diyos sa atin. Una, tayo sundalo ng Panginoon.
Pangalawa, tayo mga atleta ng Panginoon. Pangatlo, tayo po'y mga manghasik o magsasaka ng Panginoong Hesus. Na ang tatlong yan, they have a common denominator. Lahat sila'y hinubog ng panahon. Lahat sila'y hinubog ng biyaya ng Panginoong Hesus. Ang tatlong yan, mga kapatid, ang kalang mga natatanging makakristong pagkatao at pag-uugali ay hinubog sa loob ng mahabang panahon sa pagsunod nila sa ating Panginoong Hesus. Pare-pareho sila, mga kapatid, na dumanas ng matinding pagsubok, hirap at kapigatian na kanilang tiniis nila, kanilang pinasan, kanila pa rin tinahak, sumunod pa rin sa tawag ng Panginoong Hesus kahit anuman ang nangyari. Sumunod sa salita ng Diyos. Yan tatlong yan. Hanggang sa sila'y dumating sa antas ng tagumpay at nakikita ang kalambunga ng kalampanampalataya. Yan tatlong yan ang nais ng Panginoong linangin at hubugin sa ating lahat. Sundalo tayo ng Panginoong Hesus. Amen? Matapang at walang ibang sinusunod kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Matapang humarap sa lahat ng hamon ng buhay. Matapang na humarap at labanan ang akusasyon ni Satanas at ng mga dyablo. Matapang, nahubog po yan sa loob ng mahabang panahon ng ating pakipag-ugnayan at pakipagkaisa sa Panginoong Hesus. Pangalawa, atleta. At ang very specific kind of athlete that we have chosen is a runner, yung mananakbo. Dumaan sa matindi at masusing pagsasanay, kaya nagkaroon ng panloob at espiritual na disiplina. Amen? Kahit alam na meron siyang angking lakas, kahit alam na meron siyang angking sabi nating galing, hindi niya yan basta-basta, mapatid, ipinaglalandakan sa kanino man para ipagmalaki o ipatakot. Kontrolado niya yan. At kaya niya yan nakokontrol dahil siya'y sinanay ng Panginoon. May disiplina. Amen, mga kapatid? Kaya nga ang isang manlalaro ng Panginoon, talagang ang natatangi at pinaka-prominent character niyan, disiplinado. Amen? Disiplinado at matatag ang kanyang kalooban. Kasi sanay na humarap at lumaban sa lahat ng urit-anyo na mga pagsubok at hirap sa buhay habang siya'y sumusunod sa Panginoon. At pangatlo, ang napakasipag na magsasaka. Ang matiisin at masipag na mga manghasik. Hindi inisip ang sarili, kahit inaabuso na, kahit ine-exploit na, kahit hindi maintindihan kung ano na ang pattern o ang takbo ng panahon. Dati nasanay na pagdating ng Enero, Pebrero, Marso, Abril, panahon ng pagtatanim. Tapos pagdating ng Mayo, ayan na, tag-ulan, naghihintay na lang ng kanilang pagtubo ng kanilang mga pananim, aanihin. Pero dahil nagbabago ang panahon, yung dating tag-init, naging tag-ulan, yung dating tag-ulan, naging tag-init. So, nagbabago. Amen? Nagbabago ang takbo ng panahon, pati ang kondisyon ng lupa, nagbabago. Pero sumusuko ba mga magsasaka? Hindi. Kahit magmukha na sila't kasing kulay na nila ng kulay ng lupa na kanilang sinasaka ng mga balat, tagang tuloy-tuloy pa rin sila. Hindi nila iniisip ang kanilang sarili. Ang iniisip nila, yung kapakanan at kabutihan ng nakararami. Dahil kung hindi sila magtatanim, wala tayong kakainin. Naintindihan niyo mga kapatid? Ganun po yan. Kahit walang suporta ng gaano sa pamahalaan, kahit walang appreciation na nakukuha sa kanilang kapwa, tahimik silang nagbubungkal ng lupa, tahimik silang nagbabantay, nagtitiis.
Tahimik silang nagtatanim at naghihintay ng maging bunga ng kalang-ani. Hindi lamang para mabuhay sila at ang kanyang pamilya, kundi mabuhay ang buong bansa. Yan ang mga magsasaka. At tinawag tayo ng Panginoon na maging magsasaka. Naintindihan niyo mga batid? Nagtatanim tayo ng salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan lamang ng pagtatanim at pagbabahagi ng salita ng Diyos, doon lamang magkakaroon ng pananampalataya ang sinuman tao sa ating mahal na Panginoong Hesus. Nanuha po ba natin? Gusto niyong maligtas ang inyong sambahayan? Gusto niyong magbago ang inyong asawang lasinggero? Gusto niyong magbago ang inyong asawang manunugal? O walang ginawa kundi magmarites maghapon? Gusto niyong magbago ang mga lapastangan yung mga anak? Mga adik-adik na mga anak? Pinag-aaral pero panay cutting? Gusto natin magbago? Salita lamang ng Diyos sa makapagbabago sa kanila. At ang salitang yan ay kinakailang buong katapatan with all consistency na patuloy nating ipinapangaral, itinuturo at pinamumuhay nang makita nila ang malaking pagkakaiba ng buhay na kay Kristo at ang buhay na wala kay Kristo. Makita yan sa atin. That's why if you want to change a person, kung gusto mong baguhin ng isang tao, pangunahan natin. Salita ng Diyos. If you want to change a family, preach the Word of God. If you want to change the community, lift up the name of Jesus. Si Kristo lang ang kailangan ng lahat. Wala nang iba. Kahit ano mapatid, kahit mapakulong man kung sino man tong mga pasimuno ng korupsyon, kahit mapakulong yan o mahatulan, ganun pa rin. Ang espiritu ng korupsyon ay naroon pa rin. Ano yung bakit? Sapagkat ang kasamaan nagsisimula sa tao. Hindi sa sistema, hindi sa gobyerno, kundi sa mga taong andong nagpapalakad ng pamahalaan, mga taong nangunguna sa bawat pamilya, mga taong nagpapalakad ng sistema, sapagkat ang kasamaan nanggagaling sa atin dahil tayong mga makasalanan. Intindihan natin mga kapatid? Kaya kailangan ng lahat ng tao ang tunay na pagsisisi. Ang pagsuko sa Panginoong Hesus. Malalaman lang ng lahat yan kung tayo magiging tapat sa paglabas natin sa ating mga comfort zones at patuloy nating ipakilala ang Panginoong Hesus kahit kanino. Ipangaral, ituro, kantahin, ipatotoo ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya sabi na po sa Pablo, hindi ako titigil. Patuloy ako mag-aasik ng ebanghelyo ng kaligtasan. Patuloy ako magpapahayag ng salita ng buhay. Patuloy ko ipapaalam at ipapatotoo na ang Diyos ay Diyos ang himala. Diyos ang magbabago ng buhay. Diyos ang nagpapatawad kahit anumang kasalanan. Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa kanino man. Kaya nga sabi ng Awit chapter 33, mapalad ang isang bansa na si Jesucristo ang kanilang Diyos at Panginoon. Mapalad ang isang pamilya na si Jesucristo ang kanilang Panginoon. Mapalad ang isang kumpanya, ang isang ospital, ang isang eskwela, ang isang institusyon. Mapalad ang buhay mo kapag si Jesucristo ang iyong Panginoon, ang iyong tagapagligtas at iyong Diyos. Walang nawala sa atin. Lalo tayong nakinabang. Amen? Amen mga kapatid? Kaya yan tatlong yan, huhubugin yan ni Lord sa atin. Sino excited doon? Ay, salamat. Salamat, Panginoon. Sundalo na ako ni Lord, sundalo na kayo ng Panginoon. Mananakbo pa tayo, atleta pa tayo ng Panginoon. Tapos, magsasaka pa tayo sa kaharian ng Diyos. Yan ang gagawin ng Panginoon. Ngayon tayo, pinag-aaralan natin yung una, yung sundalo. Kaya sabi nga rito, we are more than conquerors. Amen mga kapatid? Sinabi sa Romans chapter 8, verse 31, ang sabi dyan, higit pa tayo sa mga mandirigma. Nakakita na ba kayo ng mandirigma?
Nakakita na kayo? Wala pa kayo nakikitang mandirigma? Wala, meron na ba? Sa TV, meron. Sa mga pelikula, di ba, meron mga mandirigma. Mandarambong, meron na kayo nakita. Wag na natin pag-usapan. Mandirigma na lang. Wala tayong mapupulot sa mga yon. Romans chapter 8. Tingnan niyo mga kapatid. Verse 31. Sabi dito ng Panginoon, basahin niyo Romans 8:31. Sabi diyan, ano ngayon ang ating isasagot, magiging response sa ganitong mga bagay? Kasi sabi nga rito sa verse 28, alam natin na sa lahat ng bagay, ang lahat ng bagay ay magkakasamang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. So in the presence of God, in the Spirit of the Lord Jesus Christ, there is always coexistence between good and bad, between light and darkness. Kay Kristo, nagko-coexist po yun. At sabi rito, nagiging mabuti lang ang resulta niyan. Kasi meron talaga sinabi ang Bible, kailanman hindi pwede magsama ang liwanag at dilim. Hindi pwede magsama ang katotohanan at kasinungalingan. Hindi pwede magsama yung mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi pwede magsama ang Panginoong Hesus at Satanas. Amen? Kaya ikaw na isang anak ng Panginoon, isang Kristiyano na kay Lord, magpapasya ka talaga. Araw-araw magde-decide ka, para ako kanino buwabangon? Sinong susundin ko? Amen? Sa ganang atin, ang atin lamang paglilingkod at susundin sa ating buhay, walang iba, ikaw at ang iyong sambayan, sino? Ang ating Panginoong Hesus. Amen? May sinabi ganun ng Bible. Doon makikita ang kapangyarihan at sovereignty ng Panginoon. Kasi sa mundong ito, hindi mo talaga maiiwasan eh. Sa pamilya na lang. Sa pamilya na lang. Bakit ba talagang halos lahat naranasan? Bakit ba sa isang pamilya, bakit lagi na lang may lumalabas sa parang black sheep? Totoo hindi. Totoo ba yan sa mga pamilya natin? Bakit kunyari 10 kayong magkakapatid? Meron talaga diyang lumalabas na 1, 2, talagang yung sabi nga nila black sheep, yung maitim na tupa. May ganun Kasi nga, ganun talaga ang nangyari simula nung tayo bumagsak sa pagkakasala. Diba? O kahit sa anumang institusyon. Kahit sa anumang lugar. Kahit anumang, wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. Hindi tayo pwede magmalinis, hindi tayo pwede magkunwari. Kahit saan yan, merong ganyan. Naintindihan ba natin? Okay. So kahit ganun pa ang magiging kalagayan ng environment na ating kinalalagyan, ang nagbibigay lamang dyan sa atin ng kalakasan at nagbibigay lang sa atin dyan ng kapayapaan kapag tayo po ay na kay Kristo, nasa Panginoong Hesus. Bakit? Kay Kristo sa Panginoong Hesus, nagagawa niyang i-blend, nagagawa ng Panginoon na pagsamahin, sabihin maging parallel. Kung mayroong mabuti, mayroong masamang sumasabay. Pero tinitiyak ng Panginoon, hindi magtatagumpay yung masama. Hindi magtatagumpay yung kadiliman. Hindi magtatagumpay yung sinungaling. Nakita niyo mga kapatid? Hindi magtatagumpay ang kasamaan. Dahil siya'y Diyos na mabuti. Siya'y Diyos na banal. Sa ilalim ng pamamahala ng ating kataas-taasan, kabanal-banalang, mabait at mabuting Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan nating Panginoong Hesus, yung mga masama't mabuti, magkakasamang gumagawa sa ilalim ng kanyang pamamahala para doon sa mga taong nagmamahal sa Diyos. Pero kung hindi mo mahal ang Diyos, ay talagang dadanasin mo yung kamalasan, dadanasin mo yung kasamaan, yung dagok lahat niyan. Hindi yan magiging kaiga-igaya sa sino man tao. Pero kung ikaw, tayo sa kanyang awat-abag, ay nagpapasakop sa Panginoong Hesus, nabubuhay sa salita ng Diyos,
Kaya ano man ang maranasan ko, kahit masama yan, mapait sa iba, halos ang iba dyan nagpakamatay, pero dinanas mo rin, pero namatay ka, hindi, lalo ka pang nabuhay. Bakit? Because all things under the grace of God and under the sovereignty of God, because our God is omnipotent, ang Diyos sa ating makapangyarihan. Walang anumang bagay na nangyayari sa daigdig na ito't dinadanas ang sino man sa atin na hindi alam at hindi dumadaan sa Panginoon. Lahat kontrolado ng Panginoong Hesus. Kaya kay mabuti kay masama ang dumating sa buhay nating lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, under the sovereignty of our Almighty God, our Lord Jesus Christ, all things will work together for good to those who love God. Ang lahat ng yan ay magkakasamang gagawa sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Amen? Yan ang pangako niya. Kaya nga sinabi ng Panginoon, kaya nga ano ngayon na magiging response natin doon? Ang sabi nga rito, kung ang Diyos, yamang ang Diyos ay sumasa atin. Yamang ang Panginoong Hesus ay sumasa atin. Sabi nga ninyo, ang Panginoong Hesus ay nasa akin. Sumasa akin. Sumasakop sa akin. Ang Panginoong Hesus. Eh, sabi niya dyan, yamang ang Panginoong Hesus ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? May lalaban pa ba sa atin? May lalaban pa ba sa atin? Wala. Kaya sinabi sa verse 37, in all these things we are more than conquerors to our Lord Jesus Christ who loves us. Sa lahat ng mga bagay nito, mabuti, masama, liwanag, dilim, masaya, nakakalungkot, kung ano man yan, magkakasamang humahabi, magkakasamang gumagawa sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Panginoong Hesus. Kaya sabi diyan, sa lahat ng yan, tayo po'y higit pa sa mga mandirigma. Bakit? Ba't higit pa tayo sa mandirigma? Dahil kay Kristo Jesus na nagmamahal sa atin. Amen? Amen ba, mga batid? So dahil tayo mandirigma, narinig natin kanina, binasa natin kanina na tayo mga nasa huling araw. At anong ating gagawin sa mga huling araw? Ano sinabi doon? Magsipaganda, amen? Bakit ay kinakailangan maganda, mga patid? Dahil hindi natin alam kung anong eksaktong oras, eksaktong araw, darating ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ma-develop sa atin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo, ma-develop na sa puso't pagkatao natin na lagi tayong ready, lagi tayong prepared. Bakit? Kasi kahit anong oras, kahit anong araw, at ito pang nakakatakot sa sinabi po ng Ebanghelyo, darating muli ang Panginoong Hesus sa oras na hindi siya iniisip ng tao. O paano yan? Diba? Kayo, gusto ba ninyo na meron kayong bisita na lagi kayong ginugulat, na lagi kayong minibigla? Diba? Gusto nyo ba lang ganon? Diba mas gusto natin bisita na sasabihin kung kailan ka darating, anong oras, at gaano kayo karami. Kasi ugali at kultura ng mga Pilipino, ito lang ang inimbitahan mo, hakutin niya lahat ng kanyang tribo. Ugali yan ng mga Pilipino, at nasanay naman tayo dyan. Hospitable. Pero mahihaya naman tayo paminsan-minsan. Pag ikaw lang inimbitahan, ikaw lang. Ha? Ganun lang yon. Pero dahil nga tanggap na ng mga Pilipino, dahil yan ang kakaiba ng mga Pilipino, yan ang inangat natin sa buong daigdig. Napaka-hospitable ng mga Pilipino. Pag inimbita mo yung nanay, dala na yung anak, at yung anak dala pa yung pamangkin, dala pa yung pinsan, hila-hila yan. Maraming bit-bit. At pagkatapos yan, pag sobrang dami ng handa, magsasharon pa yan, sabi nila. Di ba? Magsasharon pa yan. Balutin mo ako ng minudot adobo. Ganyan. Okay? Ganyan ang mga nangyayari sa atin. Sana ba tayo? Teka, napupunta tayo doon. Thank you, Lord. Amen.
Salamat sa Panginoon. So dito makikita natin, mga kapatid, ang kanyang kabutihan sa ating lahat. Na tayo po ay binibigyan palagi ng Panginoon ng ganyang paalala, tagumpay, konfirmasyon, na tayo po ay mga mandirigma ng ating Panginoon. Na sa mga huling araw tayo po, mga kapatid, hindi na po tayo dapat nagpapatumpik-tumpik sa ating personal na relasyon sa Panginoon. Lalo tayo dapat, mga kapatid, lumalago, nagiging progressive. Hindi yung habang dumarating at palapit ang araw pagawit ng Panginoon, ano naman tayo? Pabansot tayo ng pabansot. Hindi ganon. Dapat nag-excel tayo sa tulong ng Panginoong Hesus. Diba? Minsan nga kasi, diba, magtataka tayo na kahit ako, o kahit ikaw, minsan dumarating minsan hindi tayo nagkakaunawaan, minsan dumating tayo na sinusubukan tayo kung talagang tayo po'y talagang lalabasan ng bunga ng Holy Spirit. Minsan magugulat ka, itong kapatid neto natin, ang tagal-tagal nito kay Lord, bakit ganun pa rin? Maldita pa rin. Bakit itong si tatay, ba't ganun pa rin? Ganun pa rin ang ugali, di ba? Minsan magtataka ka eh. Kasi nga, hindi ganun ang direksyon na natin. Dapat tayo, we are soaring high. Pag ganyan tayo, ascending, oh. Hindi yung kung kailan parating na si Lord, saka tayo bumabansot, kailan pabulusok tayo, abay, hindi ganun. Habang tumatagal, sabi nga ng Revelasyon, pakakatanda natin ito sa huling araw, ito po mangyayari talaga sa tao. Sa huling araw, bago bumalik ang Panginoong Hesus, ang masama ay lalong magpapakasama. Ang mabuti ay lalong maging mabuti. So kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay anak na ng Panginoong Hesus, dapat lalo nating pag-usayan, lalo nating pahalagaan, iprioridad natin. Importante sa atin ang ating tama at personal na relasyon sa ating Panginoong Hesus. Sapagkat yun lang ang ating kasigarudo at katiyakan. Na kahit natutulog man tayo, hindi man natin alam, wala tayong alam sa paligid, kapag yun ang oras ay tinakda ng Panginoon, kung kailan tayo sarap na sa patulog natin, biglang tumulog ang trumpeta at pangako naman ng Panginoon, marinig natin. Kung dumating ang Panginoon, kahit natutulog tayo, alam natin, aagawin tayo ng Panginoon sa impapawid. Babaguhin tayo ng Panginoon. Diba? O nag-aaral ka man, o nagda-drive ka, o ano man ginagawa mo, kung na kay Kristo ka, kung talagang tayo, mga kapatid, pinapahalagaan natin ang ating relasyon sa Panginoong Hesus, ano man ang sitwasyon na ating kinalalagyan, alam natin at mayroon tayong banal na katiyakan na tayo ay kukunin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Kaso sinabi sa Bible, hindi bisita eh. Hindi paraan ng bisita ang magiging paraan ng pagdating ng Panginoon eh. Kasi nga, ang bisita, may galang pa yan, di ba? Uy, pupunta ako sa inyo ha, total birthday mo ha, ganyan. O, maghahanda ka, ganon. Kaso, hindi bisita ang sinabi sa Bible ang pagdating ng Panginoon. Ano daw? Magnanakaw, mandarambong. Ang magnanakaw, hindi niya sasabihin sa iyo, o Maricel ha, mamaya pag ikaw'y nakabulagtan at sarap ng tulog mo alas sa madaling araw, doon ako pupunta. May ganun bang magnanakaw na nagpapaalam sa kanyang nanakawan? Hindi. Talagang kagulat-gulat. Yung hindi kahanda. Nakita niyo lahat ng ganyan, yung mga nananakawan, di ba? Pati yung mga aksidente, kalamidad. Yan ba'y nagpapaalam pa sa tao? Nagpapaalam ba? Oy, pagdating ng storm signal number 5, ha? Ano bang pangalan ng bagyo ngayon? Ano bang letra ngayon? Ha? Anong letter? Bagyo si Tino. Kapitbahay mo? Ano ba tayo? Tino. Ay, kapitbahay mo, Tino, namatay na. Tapos yung bagyong darating, Tino. Okay. Si Tino. Okay. Di ba, hindi naman magpapaalam si Tino. Na, sabihin niya, di ba, Ocelia, total magkapitbahay naman tayo. Gatong oras din ako aatake sa inyo, ha? Mag-ready-ready ka. Walang ganun, walang pasabi-pasabi yan. Lagi yan bigla.
Bagamat nadedetect yan ang pag-asa, pero hindi pa rin nila alam kung ano ang magiging kondisyon yan. Minsan nga wala silang ginawa kundi mag-forecast na maglalandfall daw gatong oras, gatong araw, hindi naman nangyayari. Isususpend ng klase. Ha? Walang pasok. Dito ang tuwa yung mga estudyante, walang pasok. Pero ang araw talagang tirik ang init. Kinabukasan, may pasok. Pero madaling araw pa lang, ang ulan, ganyan na. Nakita niyo mga kapatid, sinong hindi mabubuang sa ganyan? Salamat, we have the mind of Christ. Ang isip natin, isip ng Panginoon binigay sa atin. Actually, yan yung problema ang dinadanas sa mga magsasaka. Hindi nila alam eh. Kalaban talaga nila. For example, nagtanim sila ng maraming niyog para maging kopras. Maghintay ng 5 taon, 10 taon. Biglang darating si Tino. Walang katinuan niya si Tino no? Biglang darating, wawasakin niya lahat ng iyong coconut plantation. Yung inaasahan ng mga magsasaka, anong nangyari? Kawawa. Natangay na rin doon sa hangin at doon sa pag-ano ng lupa at pagkatumban ng kanilang mga pananim. Pero ang tanong, sila ba'y sumusuko? Hindi. Buhay pa rin ang pag-asa nila. Iiyak yan, totoo. Nakita ko nga dati sa YouTube yung inanod yung kalabaw niya. Di bang iyak nung tao dahil ang kalabaw niya inanod? Daming patay na kalabaw. Siyempre, kayamanan na lang nila yun. Yan ang pinakabangko nila sa probinsya. Namatay pa. Masakit talaga yun. Pero ang tanong, kamustahin mo pagkatapos sa ilang araw, ilang buwan? Sila ba'y sumuko? Nag-resign ba sila sa pagiging magsasaka? Hindi. Kasi talagang tinanggap na nila na dito kami tinawag ng Panginoon eh. Ganon din tayo. Amen? Talagang sanay na talaga sa hamon ng buhay. Sanay. Nagtampo ba sila sa Panginoon? Sinisiba nila ang Panginoon? Hindi. Lalo silang lumapit sa Panginoong Yesus. Lalo silang nagmakaawa. Ganon dapat tayo. Pag may mga pagsubok tayong masasakit, wala namang pagsubok na masarap eh. Pag may pagsubok tayo, may problema tayo, instrumento lang yan ng Panginoon para lalo tayong matakot sa Diyos. Para lalo nating makita na ang buhay natin hindi mo hawak, hawak ito ng Panginoong Yesus. Para lalo tayong magpakumbaba sa Panginoon. Amen? Amen mga kapatid? So yan, ang kanyang pangako. So dito, ipinapakita ng Panginoon na sa mga huling araw, kinakailangan lalo tayong nagiging handa. Tandaan niyo ito mga kapatid. Ang kaaway tuso at wala siyang ginawa kundi akusahan ng mga anak ng Diyos. Pagbintangan, laging ibinabalik sa iyong alaala kung ano ka dati. Kung gaano ka karumi, gaano ka kasama. Ibinabalik palagi yan. Naapektuhan tayo, yes. Bakit? Nasa lupa pa tayo eh. Nasa katawang lupa. Pero tandaan natin, meron tayong Panginoong Yesus na nagpatawad sa atin at kinalimutan ang ating mga kasalanan. Nasinuotan tayo ng balabal ng kanyang katwiran. Amen? Katandaan ninyo mga kapatid, habang nabubuhay tayo, talagang aakusahan tayo ni Satanas. Na pag tayo po'y nadudupilas, nadudulas, nadadapa, tinatamaan pa rin ng putik ng pagkakasala habang tayo po'y nabubuhay sa daigdig na ito, aakusahan ka palagi, aabangan ng kaawayan. At alam din ng kaaway kung saan tayo mahina. Alam niya yan. Kaya aakusahan niya tayo. Kahit yung mga kasalanan natin na karumaldumal na kasalanan na matagal na nating pinagsisihan at tingin ng tao sa Panginoon, tatanggap natin ang kapatawaran ng Panginoong Yesus. Meron tayong kagalakan sa Espiritu Santo na bubuhay tayo sa kanyang banal na pangako na ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Magkamali ka lang uli. Ayan na Satanas, hinihintay niya yan. Aakusahan niya tayo. Paglalaruan niya ang ating emosyon. Paglalaruan niya ang ating isip. Kaya kung hindi mo alam kung anong sandatang binigay sa'yo ng Panginoon, talo ka. Talo tayo mga kapatid.
Amen? Amen, naintindihan natin? Kaya bilang mga sundalo, sabi nga dyan, sa huling araw, tayo po'y magpakatatag. Ulitin ko mga kapatid. Alam po ninyo, ang iba kaya ayaw nilang isuko buhay na sa Panginoon dahil natatakot sila na yung mga dati nilang ginagawa, hindi nila magagawa. Manginayang sila dahil meron talaga silang isusuko. Kung ano man yung sabi ni Lord sa kanilang isuko, talagang isusuko yan. Pero alam ba ninyo, kahit yun ay himala ng Panginoon, hindi talaga kaya ng luma nating pagkatao, makasalanan nating pagkatao, hindi talaga natin kayang magbago kung tayo lang, kung sa sarili lang natin. Hindi mo talaga kayang pagnasaan, pagkagutuman at pagkauhawan sa spiritual na bagay, ang mga bagay na makalangit at ang salita ng Diyos, kung ikaw ay nasa lubang mo pa rin pagkatao. Kaya lang natin nagagawang sumunod sa Panginoon dahil binabago tayo ng Panginoong Hesus araw-araw. Tinutulungan tayo ng Panginoon. Kaya kapag ikaw ay na kay Kristo, unti-unti niyang binabago ang panlasa mo sa buhay, ang pananaw mo sa buhay, lahat yan binabago ni Lord. Hindi para sa ikababagsak natin, hindi para sa ikalulugi natin, kundi para sa ikakatagumpay at ikalalakas natin. Dahil ang gusto ng Panginoon sa atin, maging kawangis natin siya. Naintindihan niyo mga kapatid? Maibalik sa atin ang imahe ng Panginoong Hesus na nasira at nawala nung nagkasala ang una nating magulang na minana natin ang kalikasan ng pagiging makasalanan yan. Ibinabalik yan ng Panginoon. At sa pagbabalik na yan, unti-unti, hindi yan biglaan. Marami tayong pagdadaanan. Naintindihan natin mga kapatid? Kaya ang una bilang mga magtatagumpay at mga mandirigma, sabi diyan, sa huling araw, isuot ninyo ang sombrero o turbante o helmet ng kaligtasan. Okay? Kung sundalo ka, isusot mo yan, hindi mo kakalimutan yan. Na kahit nagbabantay ka, kahit inaanto ka, suot-suot mo yan. Hindi mo yan aalisin. Bakit? Sapagkat kung may maligaw na bala dyan, kasi ang lagi naman pinupuntirya ng mga sniper na makalaban, yung utak, para madaling mamatay. Kaya nga nilalagyan tayo ng Panginoon ng helmet. Sabi, isuot nyo ang helmet ng kaligtasan. Ang helmet na yan, hanggang dito yan sa batok. Tinatakpan yan. Kita mo yung nangyari kay Charlie Kirk, yung sa YouTube, saan siya tinamaan? Di ba dito? Pero kung naka-helmet yan, hindi yun tatablan. Ba't nga ba hindi siya nagsuot ng helmet, no? Pero, kasi mukhang katawa-tawa nga naman dahil nagsasalita ka sa harap na maraming tayo, naka-helmet ka. Anyway, yun ang katotohanan. Spiritual ang pinag-usapan natin. Ang helmet na yan ay matigas, sturdy, makapangyarihan, hindi masisira, sapagkat yan ay helmet ng kaligtasan. Ang number one na kinakailangan natin mapatid, na isuot sa ating kaisipan ang katotohanan patungkol sa kaligtasan. Yan ang unang-unang sa atin Ligtas ka ba? Kasi anong karapatan mo ang magayag na salita ng Diyos kung ikaw mismo walang kaligtasan? Anong karapatan mong magturo ng kanyang salita kung ikaw mismo punong-puno ng alinlangan? Di ba? Anong karapatan mong magturo ng panampalataya kung ikaw mismo puno ka ng alinlangan at takot at kasinungalingan? Kaya yan ang unang-una nating sinusot, helmet ng kaligtasan. Sapagat ang kaligtasan yan, mga kapatid, ang kinakailangang nating panghawakan na kaya po tayo nagpapatuloy na sumunod sa Panginoon at nabubuhay sa Kanyang kaharian kahit nandito pa tayo sa lupa. Kaya patuloy tayong pumposisyon ng tama. Patuloy tayong nanindigan dahil alam natin na tayo'y pinatawad na ng Panginoong Hesus. Niligtas na tayo at may tayong banal na katiyakan na tayo po ay may kaligtasan, buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari, ligtas tayo. Amen? Amen? Okay. Yan ang una. Kaya dito sinasabi nga sa Efeso 2:8 hanggang 10, basahin nyo mga kapatid, sabi diyan, sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, sa pamagitan ng awat habag ng Diyos,
tayo ay naligtas. Kahit sinong tao sa ibaba ng lupa, anumang kulay, anumang lahi, anuman ang edad, anuman ang kasarian, ikaw, mapatid, ikaw ay mahal ng Diyos. Inihandog ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, para sa iyo, para sa ating lahat. Tayo lang naman ang dahilan kung bakit nagawa niyang magkatawan tao kahit mahirap. Dahil siya lang ang makapagliligtas sa atin. Yan ang biyaya ng Diyos. Wala akong nagawa para sa kaligtasan ko. Lahat yan maawaing gawa ng Diyos. Biyaya yan. Ibinibigay yan kahit kanino. Binibigay yan, libre yan. Binibigay yan kahit kanino. Kahit hindi tayo karapat-dapat, inaalok tayo ng Panginoong Hesus ng kaligtasan. Inaalok sa atin ng Panginoon ng pagbabagong buhay. Inaalok sa atin ng Panginoon ng kanyang banal na kaharian. Inaalok lahat yan sa lahat ng tao sapagkat lahat ng tao ay mahal ng Panginoong Hesus. Amen? Nagkatawang tao siya para tayo abutin. Inihandog niyang kanyang buhay sa krus para ikaw at ako'y maligtas, mapatawad, mabuhay. Magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Lahat yan ay maawain at mabuting gawa ng Diyos sa buhay natin. Ang kailangan lang natin tanggapin ito, libre ito. Wala tayong nagawa, libreng binigay. Ang kinakailangan mo lang ay magsisi, sumampalataya. Yan ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Tayo'y naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Dahil sinabi ng Diyos, tatanggapin ko sa puso ko. Pangako yan ng Panginoon. Amen? At ang kaligtasan yan ay hindi mawawala. Tandaan natin mga kapatid, ikaw at ako ay napawalang sala dahil sa pananampalataya. Kaya kung babalikan natin ng Romans chapter 8, tandaan nyo, verse 31 to 32, anong sabi dyan? Sinong laban sa atin? May lalaban pa ba sa iyong... May lalaban pa ba? Sa katotohanan ng ligtas ka na? Wala nang pwedeng lumaban. Kaya ano sa Satanas ngayon? Naninira lang yan. Nangakusa lang yan. Verse 31 to 32 ng Romans chapter 8, walang sino man ang makalaban pa sa atin. Why? Sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Verse 33, who shall accuse us? Sino pa mag-aakusa sa atin? Meron pa ba? Mga kapatid, pangawakan natin ang kanyang salita. Kasi ang utak natin, ang isip natin, madali talagang yang maapektuhan. Managinip ka lang na hindi mo inaasahan eh. Maganaginip ka lang sa pantulog mo. Nanaginip ka ng mga bagay na hindi mo mang gustong gawin. Pero sa panaginip na gawa mo. Totoo hindi? Managinip ka lang doon sa lumang buhay na kung saan hinango ka na ng Panginoon at sa kanyang biyaya, nagtagumpay ka. Pero sa panaginip, ibinalik. Nagkaroon ng replay. Nagkaroon ng reenactment. Ano ang damdamin mo nung magising ka? Di ba nakakapanlumo? Apektado tayo. Pero huwag tayong patalo. Balik agad tayo sa pangako ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa akin, sinong laban sa akin? Amen? Nakipag-isa na ako sa Panginoon. Kung sabihin ni Satanas, hindi, kunwari ka lang. Hindi ka man tunay na born again, peke ka eh. Hindi ka naman praise the Lord fake the Lord ka. Sasabihin pa ni Satanas. Kung wala kang alam sa salita ng Diyos at hindi ka nanalangit, hindi ka dumadalo sa pagtitipong banal, madali kang matalo. Madali kang umuling bumalik sa karya ng kadiliman. Pero dahil ikaw na kay Kristo, alam mo ang tatayuan mo. Alam mo kung saan mo hugutin ang lakas at kapangyarihan ng iyong panampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Ang sino mang ikinasal kay Kristo, bago ng nilalang. Ang sino mang kinulong kay Kristo, bago ng nilalang.
Kaya meron pa ba mapatid mag-aakusa sa atin? Wala na. Verse 34, meron pa ba magkukondena sa atin? Wala na rin. Verse 35, 38-39, meron ba makapag-iwalay pa sa atin sa pagmamahal ng Panginoon sa atin? Wala na. No one can snatch us out from the hands of our Lord Jesus Christ. John chapter 10. Amen? Verse 27-30. Walang sino man. Kung si Kristo ang iyong pastol, kilala ka ng Panginoon, at ang sinusunod mo ay ang Panginoong Hesus. At ang lahat ng sumusunod sa Panginoon, may buhay na walang angkan. Panguli, verse 36-37, sino pa ang tatalo sa atin? May tatalo pa ba? Yaman na kay Kristo na tayo? Wala. So lahat ng yan, mapatid, sa Romans chapter 8, araw-araw basahin natin, pagbulay-bulayin natin, isa puso natin, ipahayag natin, at ipamuhay natin. Mga kapatid, kahit patuloy pang umangawa at tumatahol Satanas, huwag intindihin, makapangyarihan ng Panginoong Hesus na sumasakin at kung anong pinangako ng Diyos, pangahawakan ko. Ang tunay na Kristiyano ay nabubuhay sa pananampalataya. Amen? Saan nakabase at nakaangkla ang pananampalataya natin? Sa salita ng Diyos. Langit at lupa mawawala. Pangako ko, pangako mo, masisira. Salita ng tao, salita ng pamahalaan, salita ng gobyerno, salita ng sino man na walang ginawa kundi mangako, lahat yan nasisira at nawawala. Ang salita ng Diyos manatili magpakailanman. Amen? Amen? So, kanino tayo manindigan? Kanino tayo kakapit? Sa salita ng Panginoong Hesus. Amen, mga sundalo? Tumatapang na ba kayo? Nakakaroon na kayo ng espiritu ng tapang? Dahil meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin at patuloy na nananahan sa atin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Tutuloy ko to next Sunday. Thank you, Lord Jesus. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Diyos na makapangyarihan. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoong Hesus. Hallelujah, Lord. Jesus Christ. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sumunod kayong lahat sa panalangin ito. Sabihin natin, Panginoong Hesus, nagpapakumbaba po ako sa banal niyong pangalan, sa makapangyarihan niyong pangalan, at sa inyong banal na paanan, sa krus ng Kalbaryo, sa trono ng inyong awat biyaya. Ako po'y dumudulog, nagsusumamo, nagmamakaawa ko sa iyo, Panginoon. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, pagkakamali, kahinaan, pagkukulang na nagawa ko sa iyo. Ang aking pagsuway sa iyong salita, ang aking paglibot sa iyong salita. Patawarin mo ko, Panginoong Hesus. Nagsisisi po ako. Maawa po kayo sa akin. Panginoon, wala akong may tatago. Wala po akong maililihim sa banal niyong paningin at sa banal niyong presensya. Kilalang kilala niyo ko, Panginoon. Nakikita po ninyo ang aking kahinaan. Nakikita pa ninyo kung saan pa ako mahina at kung ano pang bahagi ng aking pagkatao na hindi ko pa lubos na naisusuko sa inyo. Panginoong Hesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan
at pagkukulang ko sa inyo. Nagsisisi po ako, Panginoong Hesus. Maawa po kayo sa akin. Pakihugasan mo po ang aking puso ng banal niyong dugo. Pakihugasan niyo po, Panginoong Hesus, ang aking espiritu at kaluluwa ng banal niyong dugo. Pakihugasan niyo po, Panginoong Hesus, ang bahagi pa ng aking buhay at pagkatao na may kadiliman, kahinaan, at pagsuway sa iyong salita. Pagharian niyo po, Panginoong Hesus. Inyo po akong pakipuspos, Panginoong Hesus. Inyo po akong bautismuhan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu Santo. Pakisunugin niyo po ng inyong banal na apoy ng Espiritu Santo ang anumang bahagi pa ng aking buhay at pagkatao na kinakailangan mong linisin, dalisayin, at tupukin upang ako'y lumabas na nagniningning na walang bahid, walang dumi, walang kasalanan. Hindi ko ito gawa. Kayo po ang gagawa nun. Panginoong Hesus, sa aking buhay. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Hindi ko kayang baguhin ang aking puso. Hindi ko kayang baguhin ang aking pagkatao. Kayo lang, Panginoong Hesus, ang aking Panginoon Diyos, aking tagapagligtas, makapangyarihan kong Diyos. Kayo lang po, Panginoong Hesus, ang makapagbibigay sa akin ng isang malinis at tapat na puso para sa iyo. Kayo lang po, Panginoong Hesus, ang makapagbabago ng aking pagkatao, ng aking buhay. Kayo lang po, Panginoong Hesus, makakatulong sa akin upang makamit ko ang iyong wangis sa aking buhay. Panginoong Hesus, kailangan ko po kayo sa aking puso, sa aking buhay. Maghari po kayo. Kayo pong masunod sa aking buhay. Panginoong kong Jesucristo. Amen. At amen. Pagpalain kayo ng Panginoon natin. Mahal ba natin ang Panginoon?